So, good morning mga idol. So, meron tayo ngayong bagong laruan na ating i-review. So, ito yung ating bagong buo na unit. So, simulan natin dito sa receiver. So, ito ay gawang Sir Wilbert Ochoa na receiver mga idol. So, ito ay WCO Precharge Pneumatics made in Philippines. So, anodized na rin po ito. Retractable buttstock, naka tactical handle grip, at ang barrel na gamit ko dito is CDO barrel na 12 grooves, 15 inches. So hanggang dito lang yung barrel nito. Tapos yung shroud accessory niya, tsaka yung silencer nito is 6 inches na 28 mm OD. Yung shroud na carbon fiber tube niya is 25 mm OD at 23 mm naman yung kanyang inner diameter. So sa regulator naman ito is Taiwan rig na nakaset sa 1.8 PSI output, pero in-adjust na ito ng 1.5. So 1.5 lang yung output nito. So yung tank naman ito is bottle tank na 0.35 liter na slim type na covered ng shrinkable tube. Yan. So meron na rin tong underrail na 20 mm yung kanyang rail at B9 bipod. So sa scope naman ito is HT Gen 2 na 416/44 na Discovery. HT Gen 2 416/44 side focus illuminated reticle ito. So first focal plane na rin po ito. Yan. Ito yung sa kanyang illumination. Ito naman yung sa kanyang side focus. So meron na din itong kasama na magazine na 10 round. At ang kagandahan dito sa receiver na ito is meron siyang decacker. So hindi kagaya nung ibang multi-shot na side lever na wala siyang decacker. So pag hindi mo ipuputok, pag nakakasa ka na, delikado. So pwede mo naman siyang i-decack gamit itong side lever, pero pagkasa mo ito ulit para pipigilan mo siya pagputok, iikot naman yung magazine. Kaya ang tendency nagiging doble yung pasok ng bala sa chamber. Kaya yung iba, yung sa akin, inagawa ko pag nakakasa ako, ito, yung sa akin na walang decacker, ganito. Yun, nakaload na yun. So pag i-decack ko yun, hindi pa ako ready puputok, wala pa akong target. Yung sa isa kong unit, ginagawa ko, kinakasa ko ulit, tapos release ko yung magazine. So hassle. So meron siyang isang pilit na naka abang sa chamber. So ginagawa ko, pagkalabit ko sa trigger, ito hinahawakan ko para hindi pumalo yung hammer. Yun. So ang kagandahan dito is meron siyang decacker. May kasama na siyang ganyan. So lagay na natin, nakalagay pa yung magazine. Yan, nakakasa. Tapos hindi mo maiputok kasi walang target. So hawakan mo lang tong decacker. Hawakan mo tong decacker, tapos sabay kalabit. Yan. So hindi makapalo yung hammer. So kapag kakasa ka na ulit para puputok, dito na lang. So, hindi ka na
kakasa dito sa kanyang side lever. So hindi na iikot yung magazine dahil hindi naka-release yung pellet pusher. Hindi na iikot yung magazine. So dito ka na lang kakasa. Yan. So ready na yan kasi meron na naka-chamber na bala sa barrel. Yan. So yun gagawin natin ngayon is papakita ko sa inyo yung accuracy ng barrel na gamit natin, yung CDO barrel na 15 inches. Tatarget natin sa 32 meters. Yun. Yun ay 32 meters. Yan. So range natin para sigurado. 32.8. Yun. So maglalagay lang ako ng target doon. Okay mga idol, so titest natin ang ang barrel, accuracy ng barrel na 15 inches barrel, 12 grooves. Yan, CDO barrel. So doon tayo magtitest sa layong 32 meters, 32 to 33 meters. Yan, 32.8 kanina pag range natin sa rangefinder. So yan, so ilalagay ko na lang yung camera ko dito sa aking DIY na side cam holder. So yan, kakabit ko lang at test fire na tayo. Ito nga pala yung gagamitin nating pellet. Ito yung Astro na resize. So ito rin yung ating PLW. So unahin natin yung PLW, saka tayo dito sa Astro. So yan. Okay mga idol, tira tayo. PLW, tira tayo ng 5 shots. 5 shots group. First shot. Yun, nasa itaas. So kaka-refill ko lang ng tangke, baka mag-iba ang impact ng pellet. So second shot. Yun, 1 hole. Third. Doon pa rin. Fourth shot. Yun, groupings pa din. Ayun, naubusan ng bala ang magazine. Load lang ako sandali. Okay, fifth shot. Ayun, pumasok ulit. So PLW ulit mga master. Isa pang groupings dito sa kabila. Dito na lang dito. PLW ulit. 5 shots group ulit ito 1. 2. 3. Napigilan ko pa yung hammer.
Yun. Last. Yun. Yung isa lang, yung lumihis. Napigilan ko kasi yung ano, sumabit yung dikakir sa kamay ko. Napigilan yung hatak ng ano, hammer. So, yan. So, Astro naman tayo. Okay. Astro naman, Astro. 5-shot group sa Astro. So, dito tayo sa baba. Ito sa baba. Tapos, yan. Ito tayo sa baba. First shot, Astro. Yun. Siguro mag-a-adjust pa yung lead nito sa barrel. Second shot. Third shot. Fourth shot. Fifth shot. Ayan. So, groupings pa rin naman dyan kahit hindi masyadong dikit-dikit. So, bigyan natin ng chance ulit. Baka nag-adjust pa yung lead. 5 shots ulit. Astro. 1. 2. 3. 4. 5. Yun. So, tignan natin mga idol. Okay mga idol. So, ito yung first grouping natin sa PLW. Ito yung point of aim natin. So, ito yung impact. Ito yung groupings niya sa 5 shots. So, yung pangalawang groups natin, ito naman yung point of aim natin. Dito naman yung impact. Dito yung tatlong pellet, dito naman yung dalawa. Ayan, yun yung grouping natin sa PLW. So, napakagandang tumama nito sa PLW. At sa Astro naman, ito yung point of aim natin. At ito yung groups. So, medyo ano siya, hindi dikit. Ito naman yung pangalawa. Pero na gano'n lang yung ano dito, yung pellets, ang lead na adjust sa barrel. Kasi PLW talaga yung palagi kong pinuputok doon eh. So yun mga idol, so subukan naman natin ngayon kung tatama siya dito sa lata ng sardinas sa layong ano 70, nasa 70 yata yan, yung sa may saging na yan, punta doon sa target doon sa ating
table. O yan. Doon tayo, maglalagay tayo ng ano doon, ng lata sa may saging. Okay mga idol, so ngayon ay magte-test naman tayo ng lata. Yun, meron tayong target doon ng 40, 51 at saka 65 meters. Yan. So kabit ko lang ulit yung camera natin sa side cam. Okay mga master, tira tayo ng 40 meters. Meters. Pag gumalaw yung lata, ibig sabihin tinamaan. Yun, gumalaw. Sa 51 meters naman. 51 meters. Ayun, gumalaw. So, 65 meters. Pag gumalaw, ibig sabihin tinamaan. Ayun, gumalaw. Are you ready?